What's up mga bossing? Childhood and skill models nga pala. For today's video mga bossing, gagawa tayo ng remote controller na isang bulk carrier. Ang bulk carrier nga pala mga bossing ay ito yung barko ay nagkakarga ng mga buhangin at iba't iba pang kargamento. At kung ako ay tatanungin nyo kung ba't ito yung project na napili ko, ito sasagutin ko kayo. At dahil syempre yan nga pala yung napili ng ating customer. Yan din daw kasi ang requirement sa kanilang project. At kung kaya't nag-chat nga pala si bossing sa akin direct dito sa ating TikTok. At kung kaya't magtataka kayo kung ba't ito yung napili kong transmitter at receiver, at dahil ay ita-transfer natin or i-convert natin itong receiver at transmitter ng sasakyan na ito at gagawin nating bulk carrier, isang barko. At kung makikita nyo nga pala dito sa video, ito nga talaga yung napili kong transmitter dahil mas maganda at easy itong gagamitin kapag beginner ka. At syempre magtatanong kayo at magtataka kayo kung bakit hindi ko nabili yung transmitter at receiver para sa mga barko or mga speedboat or mga boats. At behind that reason mga bossing kung ba't yung napili ko, ito sasagutin ko sa inyo. Dahil ang transmitter at receiver ng mga barko ay hindi po kasi pare-pareho, pati ang mga transmitter ng mga sasakyan na yan. Kasi ang mga transmitter ng iba ay napakamahal, aabot ng 3K hanggang 4K pataas or 6K dahil depende rin sa quality or performance ng transmitter at receiver nito. At kung kaya yan na lang napili ko dahil gusto ng ating client na easy to ride. At kung napapaisip kayo kung paano ko yan i-convert, sige, panoorin mo tong video hanggang dulo. At wag mo na rin kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel, Jolwood and Scale Models nga pala. At i-share at mag-comment ka na rin kung meron mga ibang opinion or mga ideas na ibibigay mo. Maraming salamat. Kaya gusto ko kayong tulungan dahil pagdating ng panahon kung kailangan nyo to, eto panoorin nyo na rin yung video ko. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng mga barko or mga replikang barko tulad ng mga Philippine Navy ships, Philippine Coast Guard at iba pa, lalong-lalo na para sa mga barko ng seafarer or mga nag-aaral ng mga BS Marine Engineering at mga naval architecture. At isa kang estudyante ng mga BS Architect, so meron din ako mga idea or mga kaibigan din dito sa TikTok natin. Pwede tayong mag-share ng mga idea mga bossing, PM mo lang ako. At lalong-lalo na kailangan nyo to, lalong-lalo na sa mga nag-aaral ng naval architecture. Dahil alam ko gumagawa kayo ng mga general arrangement plan or mga 3D or 2D na mga drawings at 3D modeling. At sa video na to, tuturuan ko kayo paano kayo makakatipid sa mga project nyo or mga upcoming project nyo. At kapag meron kayong mga sirang sasakyan na RC, wag nyong itatapon to. Kakailangan ninyo yung mga receiver transmitter niya at mga makina nito. At pwede nyo yun i-convert gawin yung barko tulad ng mga ganyang project. Sayang naman kung itatapon nyo. At habang hinihintay ko nga pala si ate dahil nga daw lobat yung battery nito. So kailangan natin i-testing bago natin bilhin to. Nasa 2,800 nga pala yung presyo nito guys. Napakamahal pero wala tayong magagawa doon. Ganun talaga, kailangan natin to. Wala nang iba. At after ko nga palang kunin yung laman loob nito or yung mga motherboard or mga receiver transmitter at electronics nito at i-display ko na lang to sa aking kwarto. At pagdating ng panahon kapag maboboringan ako, bibilhan ko to ng mga transmitter na malalakas at para magagamit pa rin natin to, hindi na lang pang display, magagamit mo pa para sa libangan mo. At after ilang minuto nakuha na nga at na-testing na ni bossing to. At makikita nyo dito medyo mahina siya dahil hindi nga tumagal yung pag-charge nito, pero okay naman, sigurado ako na maandar to. At yung kagandahan sa nakuha natin or napili nating remote controller ay umabot siya ng 50 to 60 meters. At kung kaya sakto to sa mga napili natin dahil ito yung request ng ating client. Adapter natin matesting, so sigurado na tayo at na-package na din natin. So ito, papunta na tayo sa cashier at para bayarin to. Adapter ko nga pala nabayaran, so ito, pauwi na nga kami. At yan mga bossing, nasa labas na ako ng budget wise. At sobrang excited ko na nga pala makauwi dahil ilang taon na din na hindi ko to nagawa mga bossing. At dahil nga ito yung libangan ko nung bata pa ako mga bossing. At hilig ko nga pala talaga mag-ayos ng mga gamit na sira tulad ng mga RC card. Dahil nga nung bata pa ako hindi ako nagpapabili ng mga gamit or mga laruan. At dahil nga humihingi lang ako ng mga laruan sa mga pinsan ko at kakilala ko or mga kababata ko noon. At sa part na video na to mga bossing ay pauwi na nga pala kami. Dito nga pala kami sa parking area ng budget wise.
at pinalagay ko na lang sa karton para safe to dumating sa bahay. At saktong-saktong gutom na ako at kaya napabili na ako ng ulam at ng sati dito sa karinderya na to. At pagkatapos ng ilang minuto at nakarating na nga pala kami sa bahay, at eto papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung base or bridge or superstructure kung ano mang tawag nyo dito. So ito, natapos na natin may print dito sa ating 3D printer machine. At kung di nyo nga pa alam to, ito nga pala yung machine na gumagawa ng mga plastic or kahit anong object na gusto mo. Ito nga pala yung tinatawag natin na 3D printer machine. At para malaman nyo yung sukat ng object o na ginagawa nyong project, kailangan meron kayong ganitong caliper para naman masiguro nyo kung tama yung sukat na ginagamit nyo. At kung kaya bumili ka na ng caliper, nasa yellow basket ko lang or nasa showcase ko lang dito sa aking shop-shopan dito sa ating TikTok. At hanggang dito na lang yung video na ito. So huwag niyong kalimutan abangan yung part 2 sa gagawin nating remote controller na bulk carrier dito sa video na ito. Just don't forget to follow me or subscribe to my YouTube channel and comment. At para palagi kayong updated sa mga latest video at tutorial ko dito sa ating channel mga bossing. Yun lang mga boss. Magandang araw at maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan mo tong video na ginawa ko para sa inyo. Maraming salamat!